Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa mundo nga ng Agimat at Anting-Anting ay may bahagi ng kaalaman na bihirang ikwento at mas lalong bihirang ipaliwanag ng buo. Ito ang madilim na panig. Hindi dahil ito ay likas na masama, kundi dahil dito makikita ang mga bunga ng maling intensyon, labis na pag-asa at kapabayaan. Bali maraming tao ang naghahangad ng proteksyon, lakas at swerte. Ngunit iilan lamang ang handang tanggapin na ang bawat agimat o anting-anting ay may kaakibat na pananagutan. Hindi ito simpleng bagay na isinusuot at inaalis kapag trip lang. Kapag isinuot mo ang isang agimat o anting-anting, ay may ugnayang nabubuo. Isang tahimik na kasunduan sa pagitan ng panata, paniniwala at ng sarili mong konsensya. May mga paniniwala pa nga mga ka-horror na ang agimat o anting-anting ay hindi gumagana dahil lamang sa itsura, simbolo o materyales na ginagamit dito. Ang tunay na pinagmumula ng bisa nito ay ang intensyon ng may-ari. Kapag ang intensyon ay malinis, ang proteksyon ay maayos at banayad. Ngunit kapag ginamit ang agimat o anting-anting sa panlalamang, pananakot, o sa pagyurak ng kapwa, unti-unting nagbabago ang kilos nito. Hindi ito agad naghihiganti o nananakit. Sa halip ay dumarating muna ang mga palatandaan, gaya ng sunod-sunod na aberya, biglaang pagod kahit walang pisikal na dahilan, at pakiramdam na laging may mali kahit maayos naman sa panlabas ang buhay. Ito ang mga babalang madalas na hindi pinapansin dahil inaakala ng marami na ang agimat o anting-anting ay dapat laging pumanig kahit mali na ang ginagawa ng may-ari. May mga kwento pa nga mga ka-horror ng mga taong unti-unting nasira. Ito ay hindi dahil sa kapangyarihan ng agimat o anting-anting, bagkus ay dahil sa sobrang pag-asa ng mga tao sa gamit na kanilang tangan. Dito ay dumating sa punto na bawat desisyon, bawat hakbang at bawat problema ay isinisisi o ipinauubaya na lamang sa mga agimat o anting-anting na kanilang tangan. Dito nagsisimulang mawala ang sariling paninindigan. Sa paniniwala ng matatanda, kapag nangyari ito, ang agimat o anting-anting ay nagiging pabigat. Hindi nito kinukuha ang kalayaan ng tao. Ngunit hinahayaan nitong lumabas ang kahinaan ng isang taong tumigil na sa sariling pagsusumikap at pananagutan. May ilang kwento naman mga ka-horror na nagiging mas mapanganib ang sitwasyon kapag ang agimat o anting-anting ay ginamit sa masamang intensyon. Sinasabing mas pinapakinggan ng agimat o anting-anting ang laman ng puso kaysa sa lakas ng dasal o haba ng orasyon, kahit pa araw-araw ang panalangin. Kung mali ang hangarin, unti-unting humihina ang bisa. May mga pagkakataong bigla na lamang nawawala ang agimat o anting-anting. Napuputol ang tali, nahuhulog ng hindi namamalayan, o hindi na makita kahit paulit-ulit na hanapin. Ito ay dahil sa paniniwala ng ilan na hindi ito simpleng aksidente. Ito ay anyo ng pagtanggi. Isang tahimik na pahiwatig na hindi na ito sang-ayon sa direksyon na tinatahak ng may-ari o nagtatangan nito. Meron ding mga lugar mga ka-horror na sinasabing hindi pinahihintulutan ang presensya ng agimat o anting-anting. Mga puok na puno ng matinding galit, bisyo, karahasan o mabigat na emosyon.
Kapag ka dinala roon ng agimat o anting-anting ay nagbabanggaan daw ang mga enerhiya nito. Dito madalas na maranasan ang biglaang hilo, paninikip ng dibdib, panghihina ng katawan, o kakaibang kaba na hindi maipaliwanag. Hindi ito nangangahulugang mahina ang agimat o anting-anting, kundi dahil wala itong tungkulin sa lugar na iyon at hindi nito kayang baliwalain ang bigat sa paligid. Pero ang pinakamadilim sa lahat mga ka-horror ay ang konsepto ng kapabayaan. Ang agimat o anting-anting na hindi inalagaan, hindi dinadasalan, ginagawang palamuti, o ginagamit lamang bilang simbolo ng yabang, ay unti-unting nawawalan ng saysay. At ayon sa paniniwala mga ka-horror, ang agimat o anting-anting na nawala ng saysay ay hindi na mananatiling neutral o balanse. Sa halip, nagiging pabigat ito sa buhay ng may-ari. Dito na pumapasok ang bangungot, ang pakiramdam na laging may kulang kahit sapat ang lahat, at ang unti-unting pagkawala ng sigla sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang dahilan mga ka-horror kung bakit mataas ang hatak ng mga madilim at babalang kwento tungkol sa mga agimat at anting-anting. Hindi ito pananakot, kundi paalala. Isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi basta kinukuha o isinusuot. Ito ay inaalagaan, iginagalang, at inuunawa. Ang mga agimat o anting-anting ay hindi nagbibigay ng lakas para maging mas mataas sa iba, kundi nagsisilbing gabay upang ang tao ay hindi tuluyang maligaw sa sarili niyang anino. At kung umabot ka mga ka-horror hanggang dito, ay tandaan mo ito. Ang agimat o anting-anting ay hindi laruan, hindi palamuti, at lalong hindi panangga sa maling gawain. Hindi lahat ng humahawak ng kapangyarihan ay handa sa bigat nito. May mga babalang dumarating ng tahimik sa anyo ng aberya, panaginip at pakiramdam na may mali, pero madalas ay binabaliwala. Kapag hindi mo iningatan ang intensyon mo, hindi ka ipagtataksila ng agimat o anting-anting. Iiwan ka lang nitong mag-isa sa mga desisyong ikaw mismo ang gumawa. Dahil sa huli, ang tunay na proteksyon ay hindi nanggagaling sa suot mo, kundi sa loob na kaya mong panindigan. Ito ang babala. Hindi para takutin ka, kundi para gisingin ka. Dahil sa sandaling maliitin mo ang kapangyarihang hindi mo na lubos na nauunawaan, doon nagsisimulang mawala ang proteksyon, at doon nagsisimula ang pagsubok. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.